May bagyong parating pero bago pa ito pumasok sa ating bansa, masama na ang lagay ng panahon sa maraming lugar. Kabilang na ang Palawan kung saan isang sasakyang pandagat ang lumubog. 5 ang patay sa trahedya, kabilang na ang isang sanggol. Samantala, 7 mangingisda naman ang na-rescue ng Philippine Coast Guard mula sa matataas na alon. Live mula sa NDRRMC, may report si Rafi Tima. Jessica, umaabot na sa 16,000 katao ang apektado ng mga pag-ulan sa 4 na probinsya. Sa Mindanao, mahigit 400 dito ay kinilangang ilikas. Samantala, as of 6 p.m. kanina, ay 7 na ang naitalang patay, 2 ang naiulat na sugatan at 9 na katawang nawawala dahil pa rin sa mga naranasang pag-ulan. Kasama na rito yung mga casualty mula sa lumubog na passenger cargo vessel sa Palawan. 5 ang kumpirmadong patay sa paglubog ng passenger cargo vessel na MV Josel 2 malapit sa El Nido sa Palawan dahil sa malalakas na alon dulot ng hanging habagat. 54 ang narescue ng mga otoridad. 59 ang kabuang sakay ng barko, kabilang ang 12 crew members at 34 na pasahero. Pero 13 ang hindi nakalista sa manifesto. Nagleeg mula sa 5 port sa Taytay, Palawan ang passenger cargo vessel alas 7 kagabi. Kalmado pa raw ang karagatan ng umalis ang barkong papunta sana sa bayan ng El Nido. Nang makarating sila sa lugar ng pagawanin bandang alas 11 ng gabi, sumalubong ang mga malalaking alon. Dahil dito tumaob ang barko at saka lumubog. Agad nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad at doon nila na-rescue ang 54 na tao. Kaninang madaling araw napansin ng 4 na mangingisda sa El Nido, Palawan ang isang nakalutang na kalabaw. Pero pagkatapos ito, isang bangkay naman ang lalaki ang nakita nila. Kwento nila, isa siya sa mga pasahero ng lumubog na barko. Naputla na yung kanyang kawan. Saka marami siyang sugat. Mayroon tama siya sa ganito, sa ulo. Sa ganito. Sa katawan. Sa paa. Na-recover na ang 15 nalunod. Base sa Weather Central, halos 2 metro ang taas ng mga alon sa Palawan nang maganap ang aksidente. Nakaranas din sila ng sama ng panahon kagabi. Gaya ng nangyari sa Palawan, apektado rin ng masamang panahon ang karagatan sa Cavite. Ang Philippine Coast Guard na-rescue ang 7 mangingisdang ito matapos mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Dinala sila agad sa North Harbor Station ng PCG para pakainin. Simula bukas, bawal na maglayag ang anumang barko oras na itaas ang Storm Signal number 1 sa bansa. Pinatupad na ito noong October, so parang ngayon siguro baka in full force ito sapagkat ngayon pa lang yung talagang season na may mga bagyo na at affected yung maritime o yung shipping communities. Ang NDRRMC nag-aalala na, wala pa mang direktang bagyong tumatama sa bansa, may mga namamatay na dahil sa sungit ng panahon. Posible raw kasing marami sa ating mga kababayan, hindi pa handa lalo na sa mga panganib dulot ng mga pag-ulan. Ilang lugar daw kasi sa Mindanao, hindi naman dating dinadaanan ng bagyo. For centuries, hindi ito dinadaanan. So last year, marami rin ang nalunod dito sa Hulo. So wala nang safe dito na hindi dinadaanan ng bagyo. Sa probinsya ng Sarangani, 18 bahay ang winasak ng landslide at flash floods, samantalang sa Kidapawan City sa Cotabato, 2 ang sugatan at mahigit 100 pamilyang apektado ng flash floods. Kaya naman pakiusap ng NDRRMC. Lahat tayo mag-prepare na, hindi yung dati yung mga tao lang dito sa gilid ng Eastern Seaboard nang nagpe-prepare. Ngayon, lahat na nag-prepare na ito. So tapos na yung experience natin, tapos na yung lessons learned. Kuwan na ito. Kaya nakikinig ng mga tao ngayon. Aminado naman, Jessica, ang NDRRMC na bagamat marami na ang aware o mulat sa disaster preparedness, marami pa rin ang hindi nakikinig sa babala ng mga otoridad sa iba't ibang kadahilanan. Pangunahin pa rin dito yung pangangailang maghanap buhay. Samantalang nakataas sa blue alert ang status ngayon ng NDRRMC, nakaantabay dito sa nakatakdang pagpasok ng bagyong Butchoy sa Philippine Area of Responsibility bukas. Jessica? Okay, Rafi, ano ang report na nakarating na sa NDRRMC tungkol sa lagay ng mga pasaherong nakaligtas dun sa cargo at passenger vessel na lumubog sa may off El Nido sa Palawan? Sa pinakahuling ulat na nakita natin dito sa NDRRMC, Jessica, ay all accounted for na yung mga pasaherong, lalo na yung mga nakamanifest. Ang problema lang dito, yung 13 naitala na hindi nakalagay sa manifesto ay posibleng madagdagan dahil hindi pa nga tiyak kung ilan yung hindi nakamanifesto na mga pasahero nitong lumubog na barko, Jessica. Okay, at may assistance bang ma-expect itong mga pasahero na nasalanta o na nasaktan at namatay dito sa paglubog ng batil na ito? Batil ang tawag dito
Tama, Jessica. Doon sa parte daw ng mga local government LGUs doon sa area ay meron naman silang tulong na makukuha. Pero doon sa may-ari ng barko, yan hindi pa natitiyak ng NDRMC dahil kanila pang kino-coordinate itong mga kinakailangan nga nitong, lalo na itong mga survivors dito sa nangyaring trahedya, lalo pat merong posibleng violation ang may-ari ng naturang barko, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.